we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Patay ang 45 anyos na lalaki matapos na bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa bakal na railings sa Virac, Catanduanes. Naka-alerto si CJ Torida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang isang lalaking rider matapos maaksidente sa pakurbang bahagi ng kalsada sa barangay San Roque, Virac, Catanduanes. Sa CCTV footage, makikita na muntik pang mabangga ang kasabay ng motorsiklo bago tumama sa isang steel railing. Tumilapon ang rider at nagtuloy-tuloy pa ang takbo ng motorsiklo hanggang sa bumangga sa nakaparadang sasakyan. Ayon sa PNP, galing sa inuman ng rider at pauwi na nang mangyari ang aksidente. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang kaanak ng biktima. Sa isa pang CCTV camera, makikita ang tangkang pag-overtake ng isang motorsiklo sa kasunod nitong mini dump truck sa bahagi ng barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Pero bumangga ang motorsiklo sa gilid ng mini dump truck. Tumilapon ang rider habang diretso lang ang takbo ng dump truck. Kinilala ang biktima na si Miverick Diesel Plasis, 20 anyos, residente ng Urdaneta City, Pangasinan. Nasawi ang biktima dahil sa tinamong matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa ina ng biktima, galing ito sa Dagupan City nang mangyari ang aksidente. Sana nadala siya sa ospital para at least nabigyan man lang ng chance. Ang ginawa ng MDR-RMO, pinulsuhan, sinabing wala ng pulso, iniwan sila. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang MDR-RMO hinggil dito. Nakuhanan din ng CCTV camera ang isang SUV sa National Highway ng barangay Puspus, Bantay, Ilocos Sur. Maya-maya pa, pumasok ito sa inner lane. Pero pagdating sa kabilang linya, sumalpok ang isang big bike. Sa lakas ng impact, tumagilid ang sasakyan pero ligtas ang driver nito. Pero ang rider ng big bike nabalian ng isang kamay. Sugatan din ang kanyang angkas ayon sa PNP. Nakatagdang mag-usap ang dalawang partido. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumiklab ang sunog sa nasa 5,000 square meters na oil mill sa Lucena City, Quezon, pasado alas 4 ng madaling araw kahapon. Ayon sa BFP, umabot ito sa ikatlong alarma. Sa laki ng sunog, tumulong na rin maging ang mga katabing fire stations. 12 fire trucks ang nagtulong-tulong upang apulahin ang sunog. Pero kinailangan umanong gumamit ng aqueous film forming foam, isang klase ng kemikal na ginagamit sa mga fuel fire. 9:54 na ng umaga kahapon nang ideklara ang fire out. Patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP upang malaman ang sanhi at kung saan nagsimula ang sunog. Ayon sa BFP, walang nasaktan o nasawi sa insidente. Sa inisyal na investigasyon, tinatayang aabot sa 25 billion pesos ang halaga ng danyo sa sunog. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng oil mill. Kasi kung ganun mga nasusunog po na bagay, especially yung mga kopras, ay hindi basta-basta napapatay po yan ng tubig itself. Kailangan po magkaroon ng ihalo natin yung ating AFFF na chemical. Samantala, nasawi ang 4 na empleyado ng PhilHealth sa Camarines Sur habang nasa trabaho sa magkakahiwalay na insidente. Yan ang tinutukan live ni Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Chris?
Chris, nitong mga nakaraang araw pumapalo sa 40 hanggang 46 degrees Celsius ang damang init o heat index dito sa bayan ng Pili, Camarines Sur. At ang mainit na panahon yan ang tinitinang dahilan ng pagkasawi ng 4 na empleyado ng LGU na nangyari sa nakalipas na 2 linggo. Pag-iglip niyang kaunti, may maya, para siyang umubo. Hindi binuhat ko na sir siya. Dinala namin siya. Pagdating po namin noon, inano po ng doktor na wala na po. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Heidi habang ikinukwento sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang mga huling oras ng kanyang 59 anyos na asawa bago ito binawian ng buhay. Ayon sa kanya, pumasok pa sa trabaho noong nakarang linggo ang kanyang asawa na empleyado ng Pili LGU pero napansin daw ng mga katrabaho nito ang tila pamumutla nito. Sinabihan pa raw itong magpadala na sa ospital pero tumanggi raw ito. Ayaw niya sir nang magpadala. Sabi niya, hindi na. Uuwian niya ako. Talaga sir, nagpumilit siyang umuwi. Sa amin. Naitakbo pa sana sa ospital ng kanyang asawa para naisalba pa sana ang buhay nito. Maliban sa asawa ni Heidi, 3 iba pang empleyado ng Pili LGU ang binawian ng buhay habang nasa trabaho nito mga nakarang araw at linggo. Ayon sa LGU, mga job order employee ang iba pang nasawi na nasa 40 hanggang 50 anyos ang edad at naka-assign sa engineering, public safety office at market guard. Hindi naman isinasantabi ng Rural Health Unit ng Pili na posibleng nakadagdag pa ang matinding init na panahon sa pagkamatay ng 4 na empleyado, lalo na kung may iniinda na mga karamdaman ang mga ito. Actually, pinapakuha ko ang death certificate kaniyo. So, to check kung ano ang other details kasi ng kamugtakan na posibilidad na contribute para sa magadan. Chris, bagamat nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Rural Health Unit kung talagang may kinalaban ba ang mainit na panahon sa pagkamatay ng naturang mga empleyado, tiniyak naman ni Pili Mayor Tomas Bongalonta na magkakaroon ng adjustment sa working hours ng mga empleyado, lalo na yung mga naka-duty sa ilalim ng init ng araw. Nagpaalala rin ito sa publiko na uminom ng maraming tubig at iwasan na muna ang paglabas ng bahay sa mga oras na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon kung saan matindi ang init nararanasan dito sa bayan ng Pili, Camarines Sur. Chris. Maraming salamat, Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mahigit sa 130 na lugar sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Ang detalye ng balitang yan ihahatid naman live ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Gab? Chris, patuloy na tumitindi ang nararanasang init at epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa katunayan, pumapalo sa 43 to 45 degrees Celsius ang heat index o damang init ngayong araw dito sa Ilocos Norte kung saan pinakaapektado ang bayan ng Solsona at Tingras na kabilang sa mga nagdeklara ng state of calamity. Dahil sa patuloy na pananalasa ng El Nino, umabot na sa mahigit 130 lugar sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity. Malaking tulong daw ang pagdedeklara ng state of calamity sa isang lokal na pamahalaan upang magamit ang Quick Response Fund sa mga apektadong residente at kanilang kabuhayan. Kasabay nito ang pag-iral ng price freeze sa mga bayan at lungsod na nagdeklara ng state of calamity, kabilang na ang bayan ng Solsona at Tingras sa Ilocos Norte. Ang basic commodities gaya ng delata, gatas, kape, sabon, asin at tinapay ay kabilang sa mga nasa 60-day price freeze. Mag-iikot ang DTI para tiyaking nasusunod ito. Sa datos ng Department of Agriculture, aabot na sa 5.9 billion pesos ang pinsala sa agrikultura sa nararanasang drought at dry spell sa malaking bahagi ng bansa. Kaya nakatutok ang Task Force El Nino sa mga pamamaraan kung paano matutulungan ang nasa 85,000 apektadong magsasaka at mangingisda. Sa bayan ng Tingras sa Ilocos Norte, nasa 400 magsasaka ang apektado ng El Nino. Ayon sa Municipal Agriculture Office, nasa 22 million pesos na ang naitalang pinsala sa 200 hektaryang sakahan. Ang ilang alagang hayop, tuyong damo o dayami ang kinakain sa palayan. Ilang barangay naman sa bayan ang halos 3 linggo nang walang tubig sa gripo at balon.
Sa Solson na naunang nagdeklara ng state of calamity, tinitig ng solusyon sa tagtuyot ang cloud seeding. 68% na raw kasi ng bayan, iniinda na ang kawalan ng tubig. Samantala, Chris, nakatakdang magpulong-pulong ang lokal na pamahalaan ng agarang solusyon o intervention na pwedeng maibahagi sa mga apektadong residente sa epekto ng El Nino. Chris? Maraming salamat, Gab Daluna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pansamantalang nagsara ang ilang resort sa Zamboanga City dahil wala na raw tubig ang mga swimming pool. Sundan sa ulat ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hindi muna pinapapasok ang mga nais maligo sa isang pribadong resort sa Barangay La Paz, Zamboanga City. Ang dahilan, walang tubig sa swimming pool nito. Ayon sa may-ari, magdadalawang buwan na silang tigil operasyon dahil mahina ang supply ng tubig na nanggagaling sa mga batis o spring water sa bundok. Apektado ko yun, 2 ka bulan na. Wala tubig, init kayo. Minsan ka nang gusto magsulod rin, hindi pasudlong kasi wala man tubig. Kaya ang ilang resort owners sa nasabing barangay, nagre-repair na lang muna ng kanilang swimming pool na walang tubig. Kami, wala kaming tubig. Buti nga, merong yung sa Tuburang Basario, meron. Tapos yung iba doon sa Nia naman, nawawalan na rin ng tubig. Ako, ginagawa ko talaga ng paraan. Ayon sa Zamboanga City Water District, may parts ng La Paz na may service area tayo dyan pero hindi lahat, sir. kaya umaasa na lang ang mga apektadong resort owner na magbabalik normal na ang kanilang operasyon kapag tag-ulan na. Ayon naman sa Pag-asa, Zamboanga City, matatapos na ang El Nino ngayong Mayo. Most likely from this month, matatapos sa itong El Nino condition natin. Since March, April, May yung season na magkakon siya, mag-persist, pero probably this month or earlier next month. So yun na pa yung mga chance na mawala na or matatapos yung El Nino condition natin. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tara na't mag-swimming sa Lila, Bohol kasama ang mga whale shark. Pero relax mga kapuso, sila ang mga butanding na tinaguriang gentle giants. Pwedeng makita ng malapitan ang 5 hanggang 10 butanding doon. Pero kailangang umattend muna sa briefing para malaman ang mga ipinagbabawal. Kagaya na lamang ng paglalagay ng sunblock lotion na maaari raw makaapekto sa mga whale shark. Bawal naman ang nasabing aktibidad sa tuwing malakas ang alon para sa kapakanan ng mga bisita. Yung mga whale shark namin dito, pinalagaan namin, nalagyan namin na yung mga buya para hindi sila madisturbo dito. Ganyan kami nag-alaga sa mga whale shark dito. Para tuloy-tuloy ang turista dito sa whale shark. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya sa Basista, Pangasinan ang pagnanakaw sa aircon unit ng mismong Municipal Health Office ng bayan. Una raw itong nadiskubre nang pumasok ang nurse ng barangay umaga noong April 29. Posible raw na sa bintana dumaan ang hindi pa natutukay na sospek para makuha ang 1 horsepower window type aircon. Tinitingnan ng PNP ang kuha ng ilang CCTV sa lugar, habang nagbabala sila sa publiko laban sa pagbili ng nakaw na gamit dahil maaari rin silang makasuhan ng paglabag sa anti-fencing law. Nahuli kam ang ilang disgrasya sa kalsada sa Talisay City, Cebu. Paalala ng City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o City TODA sa mga motorista na magdoble ingat at huwag pairali ng init ng ulo. Sa kuha ng Talisay City Command Center, makikita ang pagbundol ng kotse sa isa pang kotse. Nangyari ang insidente nang pumasok ang puting kotse sa isang intersection ng kalsada kung saan dumadaloy ang ibang sasakyan. Habang nakuha na naman ang pagsemplang ng isang nakabisikleta. Ayon sa City TODA, sumabit ang sling ng bag ng siklesta sa gulong kaya nangyari ang aksidente. Nagpasalamat ang traffic management na walang nakasunod na sasakyan at naiwasan ang malaking problema. Bunsod ng mga aksidente sa kalsada, humingi ng tulong ang City TODA sa PNP para sa pagbabantay sa mga kalsada.
Nagdulot naman ng takot sa isang pamilya sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte ang isang cobra na pumasok sa kanilang bahay. Narito ang report ni Kent Abregana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nabalot ng takot ang ilang residente sa Barangay Cabinet sa Cabadbaran City, Agusan del Norte matapos makita sa loob ng isang bahay ang isang ahas. Dala ang baril. Maingat na hinanap ng lalaking ito ang ahas na nasa gilid ng kama. Sa ibang kuha ng video, makikita ang ahas na nasa ilalim na ng upuan. Sinubukan pa ng lalaki na tusukin ang katawan nito gamit ang kanyang baril. Pero nakaiwas ito at tinangkapang tuklawin ang lalaki. Nang lumabas na ang ahas sa ilalim ng upuan, agad na binagsakan ito ng hollow block ng mga residente. Nang mapansin ng mga residente na hindi na ito gumagalaw, doon na nila ito hinila at pinaghahampas ang ulo ng ahas gamit ang pala. Ayon sa may-ari ng bahay, una nilang nakita ang nasabing ahas sa labas ng compound ng kanilang kapitbahay noong April 19 ng umaga. Kaya laking gulat na lang daw nila na nasa likod na pala ng kanilang pinto ang nasabing ahas. Ang kanyang 2 taong gulang na anak daw ang nakita sa ahas na nasa likod ng kanilang pintuan. Paglili niya sa pultahan, mayroon nga iyang gitanaw akong anak sir nga nalingian niya nga nana day banakon des among pultahan likod ay. Ayon sa isang herpetologist at wildlife researcher, napag-alamang isang uri ng cobra ang nasabing ahas. Kadalasan daw itong lumalabas kapag mating season mula Pebrero hanggang Marso. Contrary to popular belief, ang mga ahas takot sila sa tao. Pag bibigyan mo sila ng opportunity na makaalis, pipiliin talaga nilang umalis. Kahit yung mga venomous snakes katulad ng mga banakon. Kaya paalala nito sa publiko na huwag patayin ang mga ahas kung hindi ito nagdadala ng panganib sa buhay ng tao. Ipinagbabawal din ang pagpatay sa wildlife animals sa ilalim ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walong grupo ang nagpasiklaban sa Gayaga Festival Street Dance Exhibition sa Pangasinan. Ilang Kapuso stars nagpasaya sa fans at nakipag-showdown sa kantahan sa Takayan na Dayo. Tunghayan sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hindi alintana ang matinding init ng 8 grupong nagpasiklaban sa Gayaga Street Dance Exhibition na ginanap sa Capitol Plaza sa Lingayen, Pangasinan. Ipinamalas ng mga kalahok ang husay sa pagsayaw. Bida sa konsepto ng kanilang pagtatanghal ang mga mangingisda. Hindi rin nagpahuli ang iba pang grupo pagdating sa costume na sumisimbolo sa mayamang kultura ng kani-kanilang mga bayan. Nakisaya sa Gayaga Festival ang ilang Kapuso stars. Nang harana si Juancho Trevino. At nagpakilig si Lian Valentin. Dami nating mga GMA supporters dito that I'm very happy to see. That was very happy to see. Ako hindi ko personally hindi ko first time sa Pangasinan, especially here in Lingayen. That's why I feel na parang may connection na talaga ako with them. Of course, it's always a warm welcome dito sa Pangasinan. And of course, alam mo yung pagpunta pa lang namin dun sa hotel, talagang yung mga tao nandun na nakaabang and they're really welcoming me. Mas pinasaya naman ng Kapuso singer sa sina Jeremiah Chanco at Anthony Rosaldo ang ginanap na Takayan na Dayo sa Capitol Beachfront. Bigay todo sa performance si Jeremiah Chanco. Habang umawit ng OPM hit si Anthony Rosaldo na nagsilbing horado sa aktibidad. I'm so happy to be back again and syempre nilook forward ko coming here at marami nga nag-abang sa aming mga kapuso. So I'm grateful na makita silang lahat. It's my second time here performing para sa GMA Regional TV. Every time na nagpe-perform ako, talagang
napapakanta sila, alam mo yun, sumasabay sila sa pagkanta ko. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang isang 13 anyos na binatilyo matapos bumangga sa isang pampasaherong bus. Ang minamaneho nitong tricycle sa Barangay Talubatib sa bayan ng Labo, Camarines Norte nitong Mayo 1. Sa report ng Labo Municipal Police Station, binabagtas ng bus ang kalsada sa lugar nang biglang pumasok sa linya nito ang kasalubong na tricycle na nagresulta sa banggaan. Nagtamo ng sugat sa katawan ang menor de edad na tricycle driver at isang pasahero nito na agad namang itinakbo sa ospital pero binawian kalaunan ng buhay ang driver. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng bus. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang bus driver at napag-alaman na nagkaareglo na ito at ang pamilya ng mga biktima. Apektado na rin ang ilang bangus growers sa Pangasinan sa patuloy na nararanasang mainit na panahon. Nalulugi na ang ilan sa bangus grower dahil sa maliliit na sizes ng bangus. Dahil kasi sa hinding pangkaraniwang init ng panahon, apektado ang paglaki ng mga alagang bangus. Iniiwasan din ng mga bangus grower na mangamatay ang mga alagang bangus dahil sa mga biglaang pag-ulan na nararanasan nitong nakaraang mga araw. Kaya nagsasagawa na rin sila ng forced harvest dahil sa maraming supply ng bangus. Sa Magsaysay Fish Market, bumaba rin ang presyo nito sa 90 pesos hanggang 110 pesos kada kilo. Mahigpit naman ang monitoring sa mga bangus na ipinapasok sa fish market. Kapag wala pong auxiliary, tinitignan namin yung mga dalang isda, mga bangus. Tsaka chine-check po namin kung pag malambot, hindi pwede. Samantala, mahigit 500,000 na katao ang nakisaya sa Kalutan at Dalan Street Party sa Dagupan City. Tunghayan sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masaya, makulay at maingay ang selebrasyon ng Kalutan na Dalan Bangusan Street Party na pinaka-highlight ng Bangus Festival 2024 sa Dagupan City. Sunod-sunod na sinilaban ang mga uling sa mahigit 1,000 ihawan. Hudyat ng pagsisimula na pwede nang ihawin ang mga masasarap at ipinagmamalaking bangus Dagupan na aabot sa mahigit 5,000 kilos. Happy Bangus Festival 2024! Nakisaya rin sa Bangusan Street Party ang ilan sa GMA stars para sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta. Rock and prod number ang hatid ni Kapuso comedians Bubay and Pipita Curtis. Tinapatan nila yung init. Grabe. Sobrang init ng pagtanggap nila sa amin. Ay nako, talaga namang iba lang namang experience ang binigay sa atin ating mga kapusong Dagupeño kasi ang taas ng energy nila. Hindi rin nagpaawat at talaga namang nag-enjoy ang Kapuso fans sa performances ng Running Man PH stars. Si Glyza De Castro, hataw sa pagkanta at pagsayaw on stage. Napaindak naman ang crowd sa song performance ni Lexie Gonzalez. Napasing along naman ng fans kay Angel Garjan. At sa upbeat performance, nahatid ni Buboy Villar na nagpabuhat pa with fans during his song number. Samahan niyo naman po kaming makitakbo. Makitakbo po kayo sa amin sa Running Man. At syempre, kilig overload naman ang hatid ni na makiling stars El Villanueva at Derek Monasterio.
nakita namin on the way here kanina, yung mga street foods, ang daming tao talaga. Parang kami ni Derek, gusto namin bumaba. Third time ko na ata dito, pero grabe pa rin talaga. Parami pa rin yung tao. Feeling ko na-miss talaga nila yung mga ganitong fiesta after ng pandemic. Kaya nakakatawa na makita ulit sila. Hiyawan at tilian din ng fans matapos silang haranahin ni All Out Sunday's mainstay at The Clash Season 1 finalist Anthony Rizaldo. Magdamagan ng saya't hiyawan sa Kapuso Fiesta na pinangunahan ni Kapuso host May Bautista. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.